Magandang araw mga kasama. Dito tayo ngayon sa ating main farm naman dito sa Sampaloc, Quezon. Yan. So mahangin din, malamig at umuulan-ulan. Nasa likod natin si Kuya Jong, ang ating magiting na kasama dito. And amin pong gagawin today ay magtatanim ng ilang piraso ng kalamansi dito sa ating expansion area. Yan. And i-take rin namin yung opportunity para po i-share sa inyo ano nga ba ang tamang pamamaraan para magtanim ng kalamansi. Hindi kasi siya pareho ng mga ibang halaman kapag hukay tatanim na lamang. Ang kalamansi po ay medyo may pagka-technical, hindi po basta-basta. Ang iniiwasan po natin dito ay ang ating kalamansi ay maging pandak. Ito ay ang pangunahing dahilan po nito ay tinatawag nating root girdling. So ano nga po ba yun? Bakit natin iniiwasan? Bakit natin gustong iwasan siya? At anong epekto ng root girdling pagka hindi po tama ang pagkakatanim natin sa kalamansi natin? So ito po yung video natin for today and tingnan po natin. So ito po yung isang halaman na tinitingnan natin. Kung mapapansin natin, ito yung mga katabi niya. And ito siya. Yan. Masyado siyang bansot. And hindi siya, meron siyang bunga, isang piraso, pero hindi siya lumalaki. Naiiwan talaga siya. Pag ating pong tinignan yung dahilan, yan, kuberan ko ng konti para makita nyo. Yan. Nag-root girdling po siya. Yan. Tumaas po yung ugat and then pumulupot sa ilalim. Yan. So, kumbaga para po siyang merong sinturon. Habang lumalaki, nahigpit po yung sinturon. And ang effect nun, yun pong nutrients tsaka tubig, hindi po masyado nakakapunta sa halaman, and yun pong effect. So dun pa lang time and money, lugi na po ang farmer. And ang cost lamang po nun ay napakasimple, improper planting. Yan. So sana po mag-guide tayo nung ating na-share today. Maka-agri-vibes ito naman po yung kasabayan na nakita ninyo na nabansot na halaman. Same time po sila tinanim, pero ito po yung impact nung or ito po yung status nung maayos ng pagkakatanim. So same age po sila. And ito na po yung result nung maayos ng tanim. Marami na po siyang bunga, ito mga to. Yan. Po ang mga pang natin, mga pang April natin. Yan. So, as mentioned, sayang po yung isang puno na yon, dapat ganito na rin siya. Kung naayos lang natin at ating ginawang consistent yung pagkakagawa ng tamang procedure sa pagkakatanim ng ating kalamansi. Yan. So hindi po natin pwedeng pabayaan din lamang yung ating mga tagapagtanim na pag sinabing sila ay marunong magtanim ng kalamansi, tayo ay magtitiwala na rin. Not to say na hindi talaga sila marunong, kaya lang dapat din po ay mapakita nila sa atin at alam nila yung mga tamang procedure, yung technical part ng pagkakatanim. Ito pa po yung isang kasamahan ng ating nabansot. Ito ay ganun din. May mga inaalaga na tayong mga bunga dito. Yan. Yan, so ito na po ang actual na pagtatanim natin ng kalamansi. Yan nga po pala si Kuya Jong, yung ating magiting na kasamahan dito sa ating bukid. So una nang gagawin, unang-una yung ating seedling bag, kung gaano po siya kalaki. Yan, ay yung lupa po kasi namin dito medyo malambot. So ang ginagawa po ay times 2. Kung anong size po nung seedling bag, times 2 po ang laki. Kung inyong lupa po ay medyo matigas at hindi na araro, pwede naman pong itanim pa rin, pero ang suggestion namin, itong mismong hukay ay gawin yung times 3 or times 4 ang laki. Ang reason po noon ay para malambot po yung paligid ng ugat ng halaman at siya ay makagalaw ng ayos pagkatanim. So unang ginagawa po ni Kuya Jong ay yung ating chicken manure. Matagal na po naka-imbak sa amin yan, kaya iba na ang kulay. O, alam na siyang lupa. Yan.
Yun po yung tinatawag natin mga pabaon sa halaman. And then, konting fertilizer din. Kahit ano pong fertilizer pwede nyo ilagay. Pwede pong urea, pwede 1620, pwede pong complete. Ang mahalaga lang, pagkalagay nyo ay tabunan nyo ulit ng lupa para po hindi nakapatong yung ugat sa mismong fertilizer. Masusunog po kasi siya pagka nakapatong. Ito yung medyo technical na part po, no? Pagbukas po ng seedling bag natin, papansin niyo na yung mga ugat ay nakapaikot sa halaman. Siyempre restricted siya, no? Dahil nga sa seedling bag. Pero ang kailangan po matanggal natin dyan ay yung mga, pati itong mga paikot na to. Pero unang ginagawa ni Kuya Jong po, hinahanap niya yung pinakaunang first major na ugat. No? Sa case na to, so lumalabas siya ay medyo malalim siya, no? Ito siya, yan. So yan po yung kanyang first major na ugat. Pansinin natin, ang layo po dun sa mismong ibabaw, ano? So lahat po ng ugat sa ibabaw ng first major na ugat ay tatanggalin natin. Yan. Yan po ang hindi niya tunay na ugat pa, no? Yan. And then yung mga lupa, mga ugat sa ilalim ay atin pong ibubuhok ng konti. Especially po ang direksyon niya ay paikot o pataas. Tatanggalin din po yun pagka makakapal or i-reorient pa baba. Pagkatapos po nun ay papatong na po ni Kuya Jong, and ang tabon po natin ay hanggang doon lamang sa first medyo na ugat niya. Yan. Yun. So ganun po siya, ano? Medyo, kaya mapapansin natin, yung lupa niya sa seedling bag ay siguro mga 1.5 inches pa pababa bago talaga tayo nagtabon. Yung next naman dito, kung hindi po naulan sa lugar ninyo, medyo mainit na, ay dapat po madilig ka agad. Sa lugar po kasi namin ay naulan, no? So yung aming lupa ay medyo basang-basa pa. So pwede namin diligin siya after a few days pa. Babalikan to namin after a few days. Tingnan namin yung lupa po, no? So yun po ang pinaka procedure natin. Yeah. So ito po yung naging expansion area natin ng kalamansi natin. Tinanong naman natin to close to 3 weeks ago. And mapapansin natin itong part na to ay flat, and then medyo rolling na po tayo, no? So ensuring na wala tayong water clogging dyan. Ang iniingatan lang namin ay itong mga gitnang area. Pero so far wala na po kami nakikita na nagka-clog. Ito pong area nito, before namin siya tinaniman ngayong ng kalamansi, nagtanim po kami dito ng kamote and then ng luya. No? May mga tanim pa nga po dyan ng luya na natatabas namin once in a while. No? Ang maganda naman po sa nangyayaring yon, hindi lang po kita dahil sa may damo, no? Dahil nga naka-plat siya dati for kamote and luya. Nung tinanim namin itong kalamansi namin, ay meron na pong natural na waterways dito. No? So pag nagpatubig tayo, dadaan na lang po sa pinakakanal ng ating mga plat. Yan. Pero po pagka ang taniman ninyo naman ay flat ang pinaka-topography, ang suggestion namin ay magkaroon kayo ng seed bed para sa halaman. Dapat po nakaangat siya. Kung hindi naman nakaangat, wala kayong seed bed, at least dapat elevated ng konti para sigurado tayo na ang waterways ng halaman ay maayos at hindi siya malulunod. Hindi siya magkakaroon ng water clogging later. Ano? Yan. So ito po yung rest ng ating kataniman. Yan. Ito po siya.
pagkatanim namin ngayong umaga, ilang piraso lang naman to, yung gagawin po natin, ano? Kailangan natin matanggal itong mga bunga natin. Dahil ang ating intention ay mag-focus lamang ang mga ganitong kalalaking halaman, mga bagong tanim, sa pagpapalaki, hindi sa pag-aalaga ng mga bunga nila. Although makikita natin, hitik na po sa bunga ito, pero masyadong maaga, no? Kailangan muna mag-focus siya sa pagpapalaki niya. May time naman po para sa lahat ng bagay, ika nga. So for now, magpalaki muna sila. Yun ang ating intention. So mga ka-Agri-Vibe, sana po ay nakatulong sa inyo ang ating mga information na na-share today para din maiwasan ng pagkabansot ng mga halaman at mas gumanda pa ang ating overall management sa mga farms natin. Maraming salamat sa oras ninyo. Kita-kita po tayo.